Shoutout kay Katsakino Dukusin, kay Jervin Chris at sa iba pa nating mga taga-subaybay. Ngayon, kahit natalo ang Barangay Ginebra dito sa Game 2, ay at least tabla pa rin yung serye. So hindi natin masasabi na talagang masama yung naging performance ng Ginebra. Nakita naman natin na lumaban talaga sila. Yun nga lang, itong San Miguel Beer, determinado talaga na manalo at understandable naman yan. Dahil ayaw nila na malubog dito at maging 0-2 yung deficit. Dahil kapag naging 0-2 yan, mahihirapan na talagang makarecover itong SMB. Sa tingin ko naman, overall maganda yung naging strategy ng Barangay Ginebra. Ang naging problema lang talaga, unang-una, nung na-foul trouble, itong si Japet Aguilar. Pangalawa, nakita rin natin na itong si Terence Romeo ay kumawala ng overtime noong ang gumwardya sa kanya ay itong si RJ Abarientos. So mukhang sa susunod kinakailangan maglagay ng mas malaking defender itong si Coach Tim Cone dito kay Terence. Ngayon yung performance naman ng ibang players nila okay, si Justin Brownlee, si Stephen Hall, si Scottie Thompson, mga nag-deliver. Ang isa pang naging problema ng Ginebra dito, hindi masyadong nag-click yung outside shooting nila until noong last few minutes noong laro. Kaya yan ang aabangan natin kung ano ang gagawin ngayon nitong Barangay Ginebra na susunod na adjustment. Sa tingin ko magkakaroon ng major adjustment ng Ginebra para ma-counter yung ginawa ng San Miguel Beer. Ngayon, abangan natin kung ano pa ang pwedeng gawin nitong SMB naman pang kontra. Pagdating dito sa Ginebra, ang maganda nating nakikita dito kahit natalo sila dito sa Game 2 ay hindi sila masyadong umasa kay Justin Brownlee. Ibig sabihin, yung ibang players ay nag-contribute din. At yan ang very important dito para sa Ginebra. Gusto nila siguraduhin na sila ay makakakuha ng puntos sa iba't ibang player. Kaya sa tingin ko yan ay magiging magandang halimbawa para dito sa Ginebra para masiguro na sa susunod ay hindi sila yung mapag-iiwanan nitong SMB. Sa ngayon, itong Barangay Ginebra at SMB, Rain or Shine at TNT ay busy dito sa playoffs. Pero pwede nating masabi na magkakaroon pa ng mga mas malalaking trades dahil yung mga ibang teams na na-eliminate na ay pwede nang gumalaw ngayon. In fact, sa katotohanan lamang, kahit next week pwede na magka-approve ng trade dito sa PBA. Dahil alam natin na yung mga teams na na-eliminate, allowed na yan, hindi na sila covered ng mga trade deadlines. Ang malamang nagmawa ng trade dyan, obviously, ay ang Magnolia Chicken Templados at ang Meralco Bolts. Very disappointing ang performance ng dalawang koponan, lalo na itong, of course, Meralco kagagaling lamang sa kampyonato at itong Magnolia Chicken Templados naman, alam natin na marami talagang umasa na sila yung makakapasok man lang at least dito sa semifinals. So sa ngayon, yan ang dalawang teams na malamang gumawa ng trade. Pero posible rin na meron pang iba katulad ng Northport, pati Phoenix at Converge. Ang balita, ang Converge daw sinusubukan kunin si Troy Rosario dahil sa tingin nila ito ang magiging malaking tulong dito sa kanilang lineup para sa mga susunod na laro. Kaya abangan na lang natin kung makukuha nga nila si Rosario. Ang tingin ko lang kasi dito ngayon, itong Phoenix Fuel Masters, isa pa yun sa mga teams na gagawa ng trade dahil ang sama nung kanilang naging performance dito sa Governor's Cup. Kung sakasakali na makagawa nga nila yan at makapag-provide ng mas magandang performance, hindi ako magugulat kung kasama dyan yung pag-trade ng player. Dahil sa tingin ko, yan ngayon ang gustong siguraduhin ng Phoenix na sa mga susunod na panahon, kapag sila ay nakagawa ng trade, ay makakakuha sila ng player na mag-fit talaga dito sa kanilang sistema. At sa tingin ko, yan ang gagawin ngayon nitong Phoenix Fuel Masters. As usual, yung Terra Firma at Blackwater Bossing, yan ay gagawa yan ng mga trades pero hindi pa natin alam kung ito ay makakatulong para sa kanila o kung ito ay para makatulong dito sa kanilang mga SMC at MVP teams.